Samantala, isa rin po sa pinaka-napuruhan ng Super Typhoon Nando ang Batanes. Maghapong naranasan po ang bagsik ng bagyo sa naturang probinsya. Para po sa update, makakausap po natin ngayong umaga si Batanes Governor Ronald Aguto. Gov, magandang umaga po ulit sa inyo. Ayan, magandang umaga. Thank you for taking again our call, Governor. Alright, Governor, understand, nasa signal number 2 pa po ang inyo pong lalawigan. Kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Batanes, Gov? Well, right now, maganda ng panahon natin dito. Pinaikot na natin ang ating mga tauhan para mag-assess ng damage itong bagyo. Initially, may mga kalsada tayong unpassable, yung coastal area ng bandang south na natibag ng malalaking alon ang kalsada doon. So, it's unpassable right now. And may mga pakonti-konting landslide that makes yung ibang kalsada na unpassable. But as we speak, ongoing ang clearing operation at assessment ng mga mga nasirang bahay. Alright, kamusta po? Go ahead, sir. Go ahead, Gov. Yes, ang magandang balita, Dayan, walang tayong dito injured o casualty na reported. We had a total of 872 individual evacuees and pinapaset natin ang kanilang mga bahay and then later on papauwi na namin sila. Well, that's the positive side po na wala pong casualty and injured. So, kamusta po yung naranasan po ninyo maghapon po, Governor, dyan po sa inyong lugar? And in terms of damages sa mga houses, sir, meron ba talagang totally damaged sa mga households, sir? Na mga houses? Yun ngayon, initial report, mayroon pa onti-onti na mga totally damaged. Pero maganda kasi ang preparasyon na ginagawa ng ating mga kababayan dito. Nagkakaroon dito ng mga bayanihan sa pag-secure ng mga bahay. So, naglalagay kami before the typhoon comes, naglalagay kami ng mga, we call it tapangko o yung mga shutters, mga wind shutters na purposely to ng mga typhoon. And yung mga bubong namin, tinatali namin. So, we're not expecting too much damage dahil sa mga measures na ginagawa namin. Alright, kumbaga naging way of life na po nila yung preparation kapag may mga ganitong bagyo, Governor. Now, nabanggit niyo po may mga ilang landslide na nangyari. Saang area po ito dyan sa Batanes, sir? This is bandang south ito, sa southernmost part ng municipality kasi yun yung nakaharap dun sa malakas na hangin at ulan. So, hindi siya actually landslide, it's mud that flowed to the road. So, kini-clear out na ngayon ng DPWH. Alright, ongoing po ang clearing operations. Alright, Governor, kamustahin ko naman po yung ating pong mga evacuees kasi I understand, when we talked to you yesterday, may mga in-evacuate pong ilang residente. Naroroon pa po ba sila hanggang ngayon, sir? Gov? Yes, sa ngayon, pinapa-assess natin yung kanilang mga bahay. Now, kung makita natin na walang damages masyado sa mga bahay nila, pauwi na rin natin sila. So, nadagdagan pa ng konti Dayan, yung ating mga evacuees. So, we reached up to 872 individuals. But, yun nga, they're all taken care of. And pati na rin yung mga stranded tourists natin dito, naalagaan naman natin sila na maayos. Okay, just to clarify, sir, ilan po ang inabot ng inyo pong mga evacuees? We had 872 individuals. This is 307 families. Alright. Sir, regarding naman dun sa mga tourist, kasi ang Batanes rin po talaga ay tourist destination. So yung mga na-stranded pong mga turista, ilan po sila, sir, at saan po sila ngayon nanunuluyan? Our count was 63 stranded tourists. Nakaano sila, distributed sa mga hotels. So we already coordinated sa mga hotels to brief them and to take care of them. So siguro, Dayan, yun na rin ang namin, ang panawagan ko dun sa mga kamag-anak ng mga turista na nandito, kung hindi nila nakokontak ang kanilang mga kamag-anak, huwag silang mag-alala at nasa mabuting kalagayan naman sila. At hindi namin sila gugutumin dito sa Batanes. So well accounted po yung mga tourists, Governor Aguto. Alright, in terms naman po, sir, nung ating pong supply ng kuryente, kamusta po? Naibalik na po ba? We had a meeting with National Power Corporation and Batanes Electric Cooperative this morning
Ang initial assessment, wala namang major damages. So, sinecheck lang nila yung mga line and they promise na within the day, ipa-power up nila ang aming kuryente. Right. Well, Governor Aguto, yung pong ating pong or normal operation doon po sa mga flights, mga kailan po kaya ito? Para rin po dun sa mga tourists na gusto na pong bumalik. We are closely coordinating with the Philippine Airlines. Ang sabi naman nila, by tomorrow, hopefully by tomorrow, mag-resume na sila ng regular flight. Well, Governor Aguto, ang inyo na lang pong mensahe, especially po sa inyo pong mga constituents dyan po sa Batanes, Gov. Yes, as usual, itong mga kababayan natin dito, naging tradisyon na pag ganitong magtapos ang malakas na bagyo, kusang loob itong mga lumalabas at nagtutulungan para i-clear out yung mga kalsada. So, nagpapasalamat tayo sa ganitong bayanihan na ginagawa dito mga kababayan natin. At the same time, Diana, I want to take this opportunity para pasalamatan ang national government natin. Hindi kami pinabayaan dito, naka-reposition ang aming mga food pack para sa ating mga kababayan through DSWD. Tapos yung mga supply namin ng galing OCD and yung communication namin ng DICT. So maraming salamat sa national government. So, Governor Aguto, naging sapat po yung assistance at tulong para po sa mga affected residents dyan. Yes. Salamat. Right, well, on that note, thank you po for your time again dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Ating pong nakapanayam ang Gobernador ng Batanes, Governor Ronald Aguto. Thank you po, Gov.